Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa inyong pagsimba ngayong araw na ito. Ating ialay ang misang ito para sa mga naghandog ng pamisa. Alam ng Diyos ang kanilang mga intensyon at kilala sila ng Diyos. Ang pagpapamisa nawa nila ay magdulot sa kanila ng pagpapala, pati sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng awat patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag, upang huwag naming pag-anilanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamamagitan ng Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudiyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo
at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapigatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan nila ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ulitin po natin. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon. Di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Alleluia, alleluia. Si Kristo ang tiis ng Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan.
Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari, kayo ay manalig sa akin. Hindi na ako pakakahaba pa ng pagsasalita sa inyo sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa first reading, napakinggan natin ang mga salitang sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato pagkatapos ay kinalalagad siya sa labas ng bayan. Ganyan ang mga karanasan ng mga tagapangaral, particularly ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo noong panahong iyon. Nakakatakot maging Kristiyano, lalong nakakatakot maging alagad ni Kristo, tagapagturo at tagapakilala kay Kristo. Gayunpaman, ito'y hindi ikinalulungkot ng mga tagapangaral. Sa halip nga, lalo nilang nababatid na hindi gayong kadali ang pagpapakilala kay Jesus. Subalit gayon namang kataas ang inaasahan nilang gantimpala sa langit kung sila'y mananatili sa kabila ng ganitong mga karanasan. At ito'y nagpapaalaala rin sa atin na katulad ni Kristo, gayan din ang pwedeng maranasan ng mga Kristiyano, lalo na ng mga mangangaral. Like Christ, like Christians. Tayo lahat ay tagasunod ng ipinakong Kristo. Our way as Christians is the way of the cross. Kaya nga, the road to God's kingdom is not easy. But every step of suffering brings us closer to His glory. At maganda rin yung sapagkat yun ay karanasan ni Jesus. Sinabi naman ni Jesus, "Truly I tell you, no servant is greater than his master." Kahit na tayo magdusang katulad ng kay Kristo, pero hindi pa rin natin kaya siyang mahigitan sa kanyang suffering. Yan. Same experience, but hindi natin mahihigitan ang sakripisyo ni Jesus. Mapanligtas. At ito'y sakripisyo ng isang Diyos, ng Diyos. Kaya nga, endure the hardship. Hold on to your faith. Hold on to your faith. And trust that God's kingdom is worth every kind of trial. Higit na mahalaga sa anumang pagsubok ang kaharian ng langit. Yan ang itinuturo sa atin. Bukod doon, talagang ang isang pananampalatayang matatag, unshakable faith builds unbreakable strength. Kaya nga ang isang matatag na pananampalataya, hindi nag-aalis ito ng mga pagsubok, pero pinalalakas nito ang tao para malampasan iyon. Kaya napakagandang ang tao'y merong unshakable faith. Samantala, sa gospel, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapayapaan
ang iniiwan ko sa inyo. Ito ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Anong difference ng kapayapaan sa sanlibutan at ng kaloob ni Kristo? Ang sa sanlibutan ay ang kawalan ng away, ng gera, ng kaguluhan. Ang kay Jesus na kapayapaan, kapanatagan ng isip, ng puso sa kabila ng kaguluhan sa mundo. Kaya nga ang tunay na kapayapaan, kapanatagan, true peace, comes from knowing that God is in control. Kaya ito'y bunga rin ng napakataas na pananampalataya. God is in control. And let Him be in control. At ito'y magaganap at makikitang nagaganap sa atin kapag ating itinatalaga na at ipinagkakatiwala ang ating buhay sa Diyos. And when we put our problems in God's hands, He puts His peace in our hearts. Kaya ito'y dala ng ating pagbibigay ng sarili buong buo sa Diyos na may pagtitiwala na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. At nagtitiwala rin ang tunay na pagpapala ay wala sa lupa, kundi natoon sa kabila, sa langit. Real peace is not the calm ng isip dito sa daigdig dahil wala ng kaguluhan. It is the presence of God in the storm. Not the absence of war or conflict. It is the presence of God. Kaya nga, no God, no peace. And there is no greatest wealth in this world than peace of mind. Kaya yun ang pinakamalaking kayamanan ng tao, ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Anything under God's control, lagi nyo naririnig ito, will never be out of control. And those who leave everything in God's hand will eventually see God's hand in everything. At iyon ang paalala sa atin ng gospel. Totoo, kapayapaan at kapanatagan, at ito'y totoong kapayapaan ang dulot ng ating paglapit at ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa inyong paghahandog, pagpalain nawa kayo ng Diyos.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanayang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa langit ang aming panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ang lahat ang naparin mong alam na siyang nagbuhat sa buwan. Ama naming banal, ikaw ang bukalatan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago na yan pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanap. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kay isa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ating awitin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Pagbati rin sa mga kaisa sa misa via online. Orden.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng libutan, ipagkaloob Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesu Kristo na naglingkod sa taong mahal, buong puso ang sarili mo'y inialay. Aking buhay pagpalait bihagin upang iyong alitin, manatili sa munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo halaga ay higit sa ginto. Pag-puso tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Yesu Kristo, Ang ating pong second collection ay daan para sa mga may sakit at retiradong panig ng ating archdiocese. Maraming salamat po. puso ang sarili mo'y inialay. Aking buhay pagpalait bihagin upang iyong alitin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo
halaga ay higit sa ginto, pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang sa iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa pagiging o sa piging ng magpakailanman. Ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Ang lahat po'y magsiupo. Bakit tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, May 5. Happy birthday kina Vilma Pagtulon-an, kay Iris Ninya Sagainit, kay Irene Cantos. Happy birthday rin kay Irene Castillo, kay Ferilyn May Ahena, kay Julian Cain Lucas Peradilla de Maano, at kay Danica Harden. Yan, nasa Amerika ito. Happy birthday, Danica Harden. At happy wedding anniversary sa mag-asawang Russell at Roseni Aldover. At gayon din sa mag-asawang Ariel Mario Rizzo at Fe Makatangay Rizzo na nasa Vienna, Austria naman. Salamat po sa palagian nagpapamisa at sa mga Facebook Star Senders. Kaisa natin halimbawa sa misa ngayon, sina Merly Acosta, Lorna Makatangay, Lucy Hatulan Bawal, Bana Bedonia, Raulin Onira, Celedonia Aldover, Nati Kinia Mandukdok, Nelia Luneta, Ophel Gilbert Romano, Rina Mendoza, Nimpa Garcia Marasigan, magkakapatid na Cora, Ate Sally and Kuya Rolly, at saka kay Ate Vicky. Lala. Yan. Tayo po ay magnonobena na simula sa May 12. 4:15 ang dasal, parangal at nobinaryo kay Santa Rita. Alas 5, misa. Makiisa kayo, magpamisa kayo. Gayun din po, nasimulan na natin ang nobena natin sa Our Lady of Fatima. Ikadalawang araw na ngayon. Ang piyesta po ay May 13. Magsisimula bukas ang nobena kay San Isidro Labrador, na ang kapiyastahan naman ay May 15. Magpamisa rin kayo para sa karangalan ng mga nabanggit sa panahon ng nobinaryo. Meron tayong summer catechetical class, May 5, mamaya. 12,
and 19 sa Banaba West Seekers Chapel. Huwag niyo pong pababayang suportahan ang Kapamilya Card. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristong ating Hari at manunubos. Alleluia, nabuhay siya, umawit ang sanlibutan. Tayong lahat hinango niya sa sala at kamatayan. Ating alisin sa mga puso lahat nating kasamaan. Nang matanggap natin kanyang buhay ngayon at magpakailanman. Alleluia, Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristong ating Hari at manunubos. Alleluia, nabuhay siya, umawit ang sanlibutan. Tayong lahat hinango niya sa sala at kamatayan. Ating alisin sa mga puso lahat nating kasamaan. Nang matanggap natin kanyang buhay ngayon at magpakailanman. Alleluia, Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristong ating Hari at manunubos. Alleluia, buhay siya, umawit ang sanlibutan. Tayong lahat hinango niya sa sala at kamatayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa inyong pagsimba ngayong araw na ito. Ating ialay ang misang ito para sa mga naghandog ng pamisa. Alam ng Diyos ang kanilang mga intensyon at kilala sila ng Diyos. Ang pagpapamisa nawa nila ay magdulot sa kanila ng pagpapala, pati sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng awat patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-aalis
ng mga kasalanan ng mundo. Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag, upang huwag naming pag-anilanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamamagitan ng Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudiyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe, at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapigatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan
at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan nila ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ulitin po natin. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon. Di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Alleluia, alleluia. Si Kristo ang tiis ng Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari, kayo ay manalig sa akin. Hindi na ako pakakahaba pa ng pagsasalita sa inyo sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin. Ito, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa first reading, napakinggan natin ang mga salitang sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato pagkatapos ay kinalalagad siya sa labas ng bayan. Ganyan ang mga karanasan ng mga tagapangaral, particularly ng mga
alagad ng ating Panginoong Hesukristo nung panahong iyon. Nakakatakot maging Kristiyano, lalong nakakatakot maging alagad ni Kristo, tagapagturo at tagapakilala kay Kristo. Gayunpaman, ito'y hindi ikinalulungkot ng mga tagapangaral. Sa halip nga, lalo nilang nababatid na hindi gayong kadali ang pagpapakilala kay Jesus. Subalit gayon namang kataas ang inaasahan nilang gantimpala sa langit kung sila'y mananatili sa kabila ng ganitong mga karanasan. At ito'y nagpapaalaala rin sa atin na katulad ni Kristo, gayan din ang pwedeng maranasan ng mga Kristiyano, lalo na ng mga mangangaral. Like Christ, like Christians. Tayo lahat ay tagasunod ng ipinakong Kristo. Our way as Christians is the way of the cross. Kaya nga, the road to God's kingdom is not easy. But every step of suffering brings us closer to His glory. At maganda rin yung sapagkat yun ay karanasan ni Jesus. Sinabi naman ni Jesus, "Truly I tell you, no servant is greater than his master." Kahit na tayo magdusang katulad ng kay Kristo, pero hindi pa rin natin kaya siyang mahigitan sa kanyang suffering. Yan. Same experience, but hindi natin mahihigitan ang sakripisyo ni Jesus. Mapanligtas. At ito'y sakripisyo ng isang Diyos, ng Diyos. Kaya nga, endure the hardship. Hold on to your faith. Hold on to your faith and trust that God's kingdom is worth every kind of trial. Higit na mahalaga sa anumang pagsubok ang kaharian ng langit. Yan ang itinuturo sa atin. Bukod doon, talagang ang isang pananampalatayang matatag, unshakable faith, builds unbreakable strength. Kaya nga ang isang matatag na pananampalataya, hindi nag-aalis ito ng mga pagsubok, pero pinalalakas nito ang tao para malampasan iyon. Kaya napakagandang ang tao ay merong unshakable faith. Samantala, sa gospel, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ito ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan." Anong difference ng kapayapaan sa sanlibutan at ng kaloob ni Kristo? Ang sa sanlibutan ay ang kawalan ng away, ng gera, ng kaguluhan. Ang kay Jesus na kapayapaan, kapanatagan ng isip, ng puso sa kabila ng kaguluhan sa mundo. Kaya nga ang tunay na kapayapaan, kapanatagan, true peace, comes from knowing that God is in control. Kaya ito'y bunga rin ng napakataas na pananampalataya. God is in control. And let Him be in control. At ito'y magaganap at makikitang nagaganap sa atin kapag ating itinatalaga na at ipinagkakatiwala ang ating buhay sa Diyos. And when we put our problems in God's hands, He puts His peace in our hearts. Kaya ito'y dala ng ating pagbibigay ng sarili buong buo sa Diyos na may pagtitiwala na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. At nagtitiwala rin ang tunay na pagpapala ay wala sa lupa, kundi natoon sa kabila, sa langit. Real peace
is not the calm ng isip dito sa daigdig dahil wala nang kaguluhan. It is the presence of God in the storm. Not the absence of war or conflict. It is the presence of God. Kaya nga, no God, no peace. And there is no greatest wealth in this world than peace of mind. Kaya yun ang pinakamalaking kayamanan ng tao, ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Anything under God's control, lagi nyo naririnig ito, will never be out of control. And those who leave everything in God's hand will eventually see God's hand in everything. At iyon ang paalala sa atin ng gospel. Totoo, kapayapaan at kapanatagan, at ito'y totoong kapayapaan ang dulot ng ating paglapit at ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa inyong paghahandog, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanayang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa langit ang aming panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal,
Nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ang lahat ang naparingkong alam na siyang nagbuhat sa bubag. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago na yan pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanap. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kay isa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ating awitin ang panalangin nating mga anak ng Diyos.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Pagbati rin sa mga kaisa sa misa via online. Orden. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng libutan, ipagkaloob
Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesu Kristo, na naglingkod sa taong mahal, buong puso, ang sarili mo'y inialay, aking buhay, pagpalait bihagin, upang iyong alitin, manatili sa munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo, halaga ay higit sa ginto. Pag-Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Yesu Kristo, Ang ating pong second collection ay daan para sa mga may sakit at retiradong panig ng ating archdiocese. Maraming salamat po. puso, ang sarili mo'y inialay, aking buhay, pagpalait bihagin, upang iyong alitin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo, halaga ay higit sa ginto, pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang sa iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa pagiging o sa piging ng magpakailanman. Ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas
at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Ang lahat po'y magsiupo. Bakit tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, May 5. Happy birthday kina Vilma Pagtulunan, kay Iris Ninya sa Gainit, kay Irene Cantos. Happy birthday rin kay Irene Castillo, kay Ferilyn May Ahena, kay Julian Cain Lucas Peradilla de Maano, at kay Danica Harden. Yan, nasa Amerika ito. Happy birthday, Danica Harden. At happy wedding anniversary sa mag-asawang Russell at Roseni Aldover. At gayon din sa mag-asawang Ariel Mario Rizzo at Fe Makatangay Rizzo na nasa Vienna, Austria naman. Salamat po sa palagian nagpapamisa at sa mga Facebook Star Senders. Kaisa natin halimbawa sa misa ngayon, sina Merly Acosta, Lorna Makatangay, Lucy Hatulan Bawal, Vana Bedonia, Raulin Onira, Celedonia Aldover, Nati Kinia Mandukduk, Nelia Luneta, Ophel Gilbert Romano, Rina Mendoza, Limpa Garcia Marasigan, magkakapatid na Cora, Ate Sally and Kuya Rolly, at saka kay Ate Vicky Lala. Yan. Tayo po ay magnonobena na simula sa May 12. 4:15 ang dasal, parangal at nobinaryo kay Santa Rita. Alas 5, misa. Makiisa kayo, magpamisa kayo. Gayun din po, nasimulan na natin ang nobena natin sa Our Lady of Fatima. Ikadalawang araw na ngayon. Ang piyesta po ay May 13. Magsisimula bukas ang nobena kay San Isidro Labrador, na ang kapiyastahan naman ay May 15. Magpamisa rin kayo para sa karangalan ng mga nabanggit sa panahon ng nobinaryo. Meron tayong summer catechetical class, May 5, mamaya, 12 and 19 sa Banaba West Seekers Chapel. Huwag niyo pong pababayang suportahan ang Kapamilya Card. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayo, mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristong ating Hari at manunubos. Alleluia, nabuhay siya, umawit ang sanlibutan. Tayong lahat hinango niya sa sala at kamatayan. Ating alisin sa mga puso lahat nating kasamaan. Nang matanggap natin kanyang buhay ngayon at magpakailanman. Alleluia, Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na
Kristong ating Hari at manunubos. Alleluia, nabuhay siya, umawit ang sanlibutan. Kayong lahat, hinango niya sa sala at kamatayan. Ating alisin sa mga puso, lahat nating kasamaan. Nang matanggap natin kanyang buhay, ngayon at magpakailanman. Alleluia, Alleluia. Narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristong ating Hari at manunubos. Alleluia, buhay siya, umawit ang sanlibutan. Tayong lahat, hinango niya sa sala at kamatayan. Umaga po sa inyong lahat. Ngayon po'y ikalimang araw ng Mayo, Martes, sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Kasama po nating magtataguyod ng misa. Ngayong umagang ito ay ang mga sumusunod. Misa, pasasalamat nina Mrs. Prony Aguba Balmes, Alexander A. Balmes, Eden B. Ilagan, Evangeline Balmes Albudin and family, spouses Arthur and Shirley Ostia Faltado and family, VAJS and AHF 77 Trading, Captain Manuel de Chavez, Josephine de Chavez, Maria Aitana Cassandra, Princess Paula Margaret de Chavez, Berlin Jane Cabral, Maria de Chavez, Becky Makatangay, Miss and Mrs. Russell and Roseni Aldever and children, Bea, Yuselet, and Amber, Michael Brent Gonzalez, Miss and Mrs. Catalina G. Magtibay, and family, Medcheck Enterprise, Jessica O. Abayon, members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus, and members of Confradia de Santa Rita, and their families. Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City, Miss and Miss Patrick and Apple Au and family. Pasasalamat na nagdiriwang ng kaarawan na sina Iris Ninya Sagwinit, Vilma B. Pagtulonan, Irene Cantos, Julian Cain Lucas Peradilla Di Maano, Irene Castillo, Ferilyn May Ahena, Danica Harden. Pasasalamat na nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal na sina Mr. and Mrs. Russell and Roseni Aldever, Mr. and Mrs. Ariel Mario Rizzo, and Fe Makatangay Rizzo of Vienna, Austria. Misa, para sa mga kahilingan at espesyal na intensyon ni na Mark Anthony, Aida Perez, Manuel and Marimel, Marie Cris, Jefferson and Marnelli, Geoffrey and Mary Rose Aida, Aldwin and Anna Joy, John and Dr. Aset Beron Valdesco, Engineers Efren, Edwin Edmond Garcia, Dr. Elvin, Dr. Achila Garcia, Nemesio Ilagan, Caridad Buenafe, Yeye Balmes, Marisa Bautista, Zoila Casao, Sofia Arce, Josie Mercado, Carlos San Eugenio de Castro, Perodora Calangi, Antonio Salinda Dayang Hirang, Antonio and Evelyn Ebreo, Dani Vas Josephine Arguelles, Maylene Argente, Richard Librea, Jovita, Dante, Noel, Yunisa, Kerubi and Linda Lagaya,
55th BHS 1969 Families and Friends, Teresita Regudo, Aida Reyes, Sinenting Choi, Lydia Makatangay, Glessy Ilagan, BNHS Batch 90, All for One, One for All, Social BNHS Retired Teachers Association, MFC Handmaids Batangas, Insular Life Batangas Mindoro Palawan District Sales Office, managers, agents, and staff, Joel Valenzuela de Castro and family, Amor Sisma Contreras, Severina Heron, Pete Scusi, Concesa Reyes, Peter and Eda Marita Carandang, Juana Magtibay, Estelita Gonzalez, Jubihilda Untalan, Nick and Arlene Plata, Fleet Maintenance Consultancy Services Incorporated, Fleet Marine Cable Solutions Incorporated, employees, and CS Vega, Mr. and Mrs. Rodrigo and Celeste Blay, Adrian, Gladys, Chris Anthony, Annalyn Blay, and Jan Rose and Melvin Los Bañez, Janeline G. De Castro, Chris Jendix De Castro, Christian De Castro, Ignacio and Merlin Gayeta, members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus, and members of Confrade de Santa Rita and their families. Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City, Miss and Miss Patrick and Apple Au and family. Misa, para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ni na Pasensya Hormon, Erlinda Gutierrez Beredo, Epping Tanaw, Aileen Beredo, Marianito Perez, Lauro Beron, Ninita Beron, Adelson Salvador Di Medina, Emilio Hernandez, Alex Buenafe, Vicente Camos, Artemio Villamor, Remigio Makatangay, Jeronimo Ilagan, Apolonio Clarete, Ricardo Dominga, titular, Reverend Father Ambrosito Andal, Attorney Regina Gina Ongsiaco Reyes Mandanas, Christopher Andal Bourbon, Antonio Beron Balmes, Florenio Garcia Nicasio, Berinya Motos, Apolonia Ilagan, Felipe D. Rosales, Pedro Reboso, Divina, Eusebio Alcala, Francisco Berberabe, Jocelyn Cruzat, Ramon Calalang, Silvia Calalang, Rufino Almares Sr., George Almares, Jiminiano, Herminia Rufina Almares, kaluluwa ni na Marcos Gabriel Di Maano, Camilo Sapo Jr. or Sr., Camilo Sapo Jr., Azucena Sapo, Silvestre Atienza. Marami pong salamat. Ang lahat po ay magsitayo para sa panalangin kay San Antonio de Padua. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, mula pa sa pagkabata ay itinalaga mo si San Antonio na maglingkod sa Diyos. Taglay ang kababaang loob, katalinuhan, pagmamahal sa kapwa at sa Panginoong lumikha. Sinantabi niya ang karangyaan at katanyagan, kapalit ang paglilingkod at pagsunod sa iyo. Bahaginan mo kami ng kanyang katangiang ito, ng lubos na kinagigiliwan ng Diyos. Sa makabagong panahong ito, higit na kailangan ng isang mapagkalingang gabay na katulad ng pagkabay ng isang dakilang ama sa kanyang mga anak. Katulad ng sanggol na si Jesus sa kanyang bisig, ninanais din po naming madama ang iyong banal na yakap sa aming araw-araw na pamumuhay. Bukod po sa aming inang si Maria, si San Antonio ang aming kasakasama, saksi sa aming mga kasayahan, kalungkutan, pagdadalamhati at mga kawalan. Higit sa lahat, naging tapat naming siyang kaakibat sa lahat ng aming pagsubok. Kinukup niya kami sa aming mga sakit at patuloy na itinataguyod. Loobin mo po, Panginoon, na sa aming pagdadalangin ito sa iyo, sa tulong ng aming mahal na ina at ng aming patron San Antonio, ay patuloy rin naming madama ang iyong pagmamahal at pagkalinga
sapagkat higit sa lahat, sa iyo lamang po kami tanging umaasa. Salamat din po sa lahat, Panginoon. Salamat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo muna po ang lahat.